Good morning mga Lods. Ayan, medyo natagalan na naman tayo pag-upload ng ating video, no? Dahil medyo na busy tayo mga Lods. So, ayun mga Lods, sa episode na ito, papakita ko sa inyo ang video na in-upload ko doon sa aming Facebook page, no? Kasi marami akong nakitang comment doon sa video ni Brother Roel Amano ng Sabong Pinas, no? Shoutout pala sa iyo, brother, no? Maraming salamat sa manok kotok ni Sabong Pinas, no? By Brother Roel Amano. So, ayan, may mga comment doon tatanong kung yan nga daw ba yung farm na ninakawan, no? Kasi nag-upload kami ng video last week kasi mga Lods, nanakawan nga kami ng manok dito. So, medyo hindi magandang balita yon kasi inubos nila ang materyales natin, mga Lods. Kung mapapansin nyo mga Lods, wala masyadong laman yung ating manukan. Dito naka-cord yung ating mga bull stag, cock, and tawag dito, mga broodcock, no? Meron tayong ilang broodcock na sinalang doon sa likod. Doon naka-cord kasi ongoing yung breeding sana namin ngayon pang off-season para sana sa mga seed fall na ilalabas natin. Para yun naman ang gagamitin sana natin this year na breeding season. So, totoo, tama po yung mga sinasabi niyo mga Lods, yung comment niyo na kami yung nanakawan. Opo, si Super Andre Game Farm po ay nanakawan ng manok last week, no? Saturday yun, linggo ng madaling araw. So, i-play ko rin naman dito mga Lods ang video kasi na-documents naman natin yun. So, yun nga, nawalan tayo ng 15 broodcock. Ayan, ubos ang Super Andre Whites natin na broodcock, ganoon din sa Grace natin. So, meron naman tayong naiwan mga Lods na mga pinasilpol nung first batch natin sa early birds. So, yun na lang siguro gagamitin natin this coming season. Tapos sa mga reds natin, sweaters, bili na lang tayo. So, siguro kukuha tayo sa mga tropa natin dyan, sama natin sa Agbi, no? So, ayun mga Lods, samahan nyo ako, panoorin natin ang video, no? Or ang vlog ko pagkatapos nung araw na nanakawan kami mismo. Tara, samahan niyo ako mga Lods. Hello, what's up mga Lods? Eto tayo ngayon, no? Sunday morning, no? Medyo, hindi lang medyo, talagang may masamang balitang nangyari dito sa ating farm mga Lods, no? Kaninang 4 o'clock ng madaling araw, tumawag sa akin ng tao ko. Nag-report na nilooban nga yung farm. So agad naman akong pumunta dito at nag-check nga. So itong area na to mga Lods, kung napapansin nyo, lahat yan, lahat na nakatali dyan mga Lods, ubos. Sa pangalawang hilera, sa pangatlong hilera, ubos. Pati yung mga broodcock ko doon sa likod, ubos lahat mga Lods. Ang total na nawala sa atin, 27 heads. Ito, napablatter na natin to sa PNP. Kaninang 5:30 kaagad pagka alis ko dito. Pinablatter ko na sa barangay at sa PNP. So ngayon, inihintay natin dito ang investigative team ng Florida Blanca Police Station para maimbestigahan nga yung nangyari dito sa atin. Medyo hindi magandang ano to mga Lods, hindi magandang ganap ito. Yang sa kabila, yung may bakod na yun na mataas mga Lods, farm din yan, nanakawan yan. Sila yung unang nanakawan, nasa 34 heads daw. Tapos doon sa katabi kong farm sa kabilang area sa range natin, nanakawan din sila, 12 heads din. Pero yung mga yon, mga 1 linggo lang pagitan, no? Din tayo kagabi naman inatake rito. Ang style ng pagnanakaw nila mga Lods, mabilisan eh. Pinuputol na lang tali, ayan no. Putol yung tali, hindi na nila kinakalag yun sa paa ng mga manok natin. Pinuputol nila yung tali. Yan. Ubos lahat tayo mga Lods. Ayan no, putol ang tali. Yan, pinuputol na lang nila siguro dyan para mabilis nilang makuha yung mga manok. Yan, may bakod naman tayo dito mga Lods, pero wala eh. Talagang gagawang ng paraan ng magnanakaw.
Pag ginusto talaga nila, talagang gugustuhin nila. No? So ang point of entry nila mga lods dito sa kapitbahay natin, ito kasi yung kapitbahay natin mga lods ay tropa din natin to. Isa rin to sa mga taong gumagawa ng mga facilities natin dito sa farm. Sa yung ating kumbaga nagko-construct ng ating kubo, kusina, CR, gradas. Matagal din sa ating nagtatrabaho yan. Ito yung point of entry nila mga lods. Kaninang madaling araw kasi nakita ko bukas na yung gate niya. Tapos dito pumasok. Dito kasi kaya hindi kami nagbakod dito dahil nga sa sobrang kampante, dahil kapitbahay naman natin yan at isa naman yan sa mga bantay natin. Hindi na namin ito nabakuran ng bakod talaga. Pero ito, naka bob wire yan mga lods. Ang bob wire pinutol din. Ayan o. Putol yung bob wire. Medyo weak nga lang talaga ang security natin dito sa area na to. Pero yun nga, dahil masyadong nagkampante lang. Tsaka ngayong araw talaga ang schedule ng pagpapabakod sana natin dito dahil sa mga incidents na nakawan nung mga nakaraang linggo dito sa area namin. So location namin dito yan mga lods sa Purok 10, Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. Pang-apat na farm ako ditong nilooban, no? Kagabi. So yan, nakakalungkot lang mga lods. Wala nang tumitilaok, wala nang laman. Yan. So kagaling nila, lahat ng broodcock natin nakuha. 12 perasong broodcock, 6 na panlaban, 9 na mga bullstag at cock. Ang naiwan lang yung mga newly corded dating mga early birds. Kasi ito hindi naman talaga nila mapapakinabangan to eh. Aalagaan pa nila ng 3 buwan bago nila ma-release to. Dahil mga 4.5 months old lang. Ayan. So yung mga broodcock natin mga lods, papakita ko sa inyo. So sobrang lakas ng loob talaga nila. Talagang nasa loob talaga sila ng farm ng harvest, no? Dito loob na to ha. Katabi na to ng ating gradas, pero dinali pa rin nila mga lods. Putol na yung tali dyan. Lahat ng aso natin hindi kumahol. Ang farm boys natin dito 4 ang nakatulog. 2 ang farm boys natin dito, pero may 2 akong pinsan na natutulog dito gabi-gabi. Lahat sila talagang walang naramdaman. Ayan o, putol din ang tali. Ayan, nasa katabing-katabi na lang nila yan. Tapos yung bantay natin dito sa gabi, simula nung may kaganapang magnanakaw, dito natutulog sa gradas. Hindi rin nakamalay. Namalayan niya alas 4 nung nag-ilaw siya. Doon niya lang namalayan na wala na mga manok. So dito may mga nakatali tayo ritong panlaban. Ayan, kaya natira, putol ang tali. Pati dyan no. Ang naiwan lang dito, stag lang din. Ayan, putol din yan. So lahat dito sa likod mga lods, ubos din yan, pati dyan in-harvest. Ayan. Ang naiwan lang dito siguro na pagkamalan nilang stag, itong brood stag natin na claret. Ayan na lang, no? So dito nakatali ang ating Gary Gilliam roundhead na broodcock. Dito nakatali ang 5K sweater nating broodcock. Dito nakatali ang Super Andre White natin over New DC Dome na broodstag. Ayan. Pero yung mga naka-hardening pen, di nila nagalaw. Di sila interesado kasi nga mga bata pa. No? Alagain pa kasi nila yan. Tsaka lahat yan banded yan. Mabilis sila matrace dyan. Kasi pag nilaban nila yan at ma-verify sa atin na wala tayong record na binenta, mauhuli sila. Ngayon kung tanggalin nila yung wing band para ilaban nila, it takes too much time para pagulangin nila yan para malaban. So yan mga lods, talagang ubos, no? Nakakapanglumo lang mga lods, no? Pero tatanggapin nating challenge ito sa buhay natin mga lods. Hindi tayo magpapasindak sa mga yan. Marami pa naman tayong ma-harvest sigurong stag ngayong season. Mapupuno ulit to, pero yun nga, ang mahirap lang yung mga original nating broodcock, hindi natin na talagang ang hirap sabihin. So dito nakatali si Burnok, yun yung ating original Super Andre White. Ayan, meron naman tayong records noon, no, ng mga wing band number, lahat ng information ng mga manok natin. Meron tayong records noon. So yun, nilalatag natin mamaya sa mga pupunta ditong investigador ng PNP, no? So dito naman nakatali
Ayan, dito nakatali si Putol. No, si Putol, yun yung ating Super Andre White din na broodcock na 6 times winner. Si Bornok ay 4 times winner, wala na sa dyan. Oh, ito, sa dinaanan nila, hindi nila kinuha to. Alam nilang reject to, kaya hindi nila kinuha. Ang nakapagtaka, paano nila nalaman na reject yan? No? Ayan, no? Dito naman din nakatali yung anak ni Putol na Super Andre White din natin. Yun, sobrang ganda. Ang masaklap dito mga lods, no? Kahapon meron tayo kasing bisita dito. Supposed to be dapat iuuwi nila ngayon yung ibibigay nating manok doon na nasa 3 piraso, no? So, nakakaawa sila. Nakakaawa din ako. Umuwi sila nang walang nabitbit kahit isang manok dahil wala eh. Puro 4.5 months ang natira. So, dito nakatali si White Choco natin. Ayan. Broodstock din natin, broodcock din natin 'yon. No? Tapos yung tatlong dyan na mga sweaters na naka-reserve na sana sa buyer natin. Although hindi pa naman binayaran kaya wala tayong atraso doon, pero reserve na sana 'yon. Wala na. Sayang 'yon, hindi na natin mapakinabangan, no? So dito nakatali yung ating Gilmore na broodcock, dito nakatali 'yon. Tapos yung mga dalawang cock dito nakatali na Boston Gilmore. Yun ang mga nawala. Madami, total of 27 heads ang nanakaw sa atin dito mga lods. Matindi, professional lang galawan ng mga magnanakaw. Dahil kaninang madaling araw pagdating ko dito mga lods, ay nawalan kami ng power supply. Wala talagang kuryente, pinapailaw namin yung gradas, hindi sumindi. Lahat ng solar lamp namin patay, no? Tapos ang CCTV doon sa kanto, yan kasing gate natin, paglabas mo doon sa pinakalabasan, yun lang naman ang point of entry, tsaka doon sa kabila may CCTV doon. Nung chinek natin kanina sa barangay hall, blackout, walang signal yung CCTV, no? Merong siguro nasa siyam or dosing CCTV naka-implant dito yung barangay natin. 3 sa mga yon ang naka-blackout, kaya medyo mahirap-hirap sa part ng ating investigador ang pag-imbestiga, no? So ayan. Ay, buhay. Di ba? Yung mga tao talaga, no, ayaw lumaban ng parehas. Tayo, pinalaki natin yung mga alaga natin simula sisiyo hanggang stag, hanggang kak. Ginastusan natin, samantalang sila nanakawin lang nila. Ayan. No, shoutout sa inyo dyan mga lods. Sige lang, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. May panahon din para sa inyo. Madadali din kayo. Ayan. So lahat yan mga lods, ubos na yan. Ang tanging natira dyan yung ating 23 heads na lang na ano, na newly corded na mga early bird stags. Ubos lahat, no? Kagaling na mga magnanakaw na yon mga lods. So yun lang mga lods, no. Ingat-ingat kayo, no, lalo na sa mga kabaling nating farm dito sa Pampanga, no. Halos dito sa atin lahat ng mga ganitong ganap. Marami ng balita dito na nanakawan. Sana ma-actionan tayo ng ating local government unit dito, no, na magkaroon sana ng mga checkpoints dyan sa labas or outpost ng mga barangay tanods para yung mga oras ng gabi na mga pumapasok in and out ng mga tao dito, ma-check kung residente or hindi residente at kung ano yung pakay, saan ang punta, sino ang pupuntahan. Pero walang ganon dito. Pero sana may ganon, sana magkaroon ng ganon. Kasi hindi na maganda to. Ang halaga ng nawala sa atin kabuuan lahat nasa kalahating milyon, no? Ang broodcock natin, pagpresyo lang ng 30 mil kada isa sa 12 peraso, nasa 360 na. Ay yung mga kakpa natin, di ba? Mga bullstag pa, mga ready to fight. At ang iba doon sa mga ready to fight namin, ano din yun, mga broodstag din yung iba doon na balak naming ilaban. Kaya may presyo din yun. Average na lang ako doon ng 10,000, no? Pero yung mga identified broodcock talaga natin na 12 heads, yun, may presyo talaga yun. Average lang din sa 30 yun kasi yung iba, i-invest natin yun, no? Binili natin ng mahal.
Pinalagaan natin, pinarami natin. Ayan, ubos. So ito na lang mga natitira. Super Andre White natin, early birds, saka mga grays. Wala na. Ang naiwang broodcock na lang dito, dalawa na lang, no? Yun, hindi nila kinuha yon, no? Yellow legged dots yan dahil buo pa palong, mukhang stag. Pati yung claret natin dun sa dulo na straight comb pa yun, yung lumabas dun na claret. Dun sa dulo, malapit dun sa kubo. Hindi nila nakuha yon kasi mukhang stag nga dahil straight comb, may palong, tsaka baby face. So, ang target talaga nila ngayon mga lods, cock, no? Kasi alam naman natin cock season ngayon at medyo short ang supply ng cock ngayon sa buong Pilipinas gawa nga ng mga nakaraang panahon. Siyempre, dumaan tayo sa pandemic, no? During that time ay nagkakaubusan talaga, no, ng mga manok dahil nga sa mga online natin dati. So, walang gumulang talaga. Stag pa lang, nauubos na sila. So, halos may mga gumulang pero hindi sapat eh. Hindi sapat yung mga cock ngayon para sa mga events ngayon ng mga cocks. Kaya siguro yung mga yan, baka may mga contact buyers na yun sa labas, no? Tapos pag harvest dito, eh diretso bigay na doon. So ayan mga lods, no? Pag meron kayong mga nagbebenta sa inyo ng medyo kaduda-duda na pagbebenta, pwede nyo kaming i-contact mga lods sa aming Facebook page, no? At sa aming o sa aking Facebook account, nakapost naman itong kaganapan dito. O sana ma-recover natin pero mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Dahil talagang professional yung galawan nila mga lods. So ayan lang mga lods, awareness lang, no, sa lahat ng mga kasabong natin dito sa Florida Blanca at sa mga karatig bayan natin. Doble ingat tayo as much as possible. Pabantay talaga tayo ng maayos sa mga tao natin. Although talagang hindi ko alam kung paanong expertise ang ginagawa nila, na hindi talaga nakaramdam yung mga aso natin, pati yung mga tao natin wala. Tulog. Nakagising man, wala na. Yung pagkagising nila, wala na. Na-harvest na lahat ng manok natin. So yan lang mga lods, ingat po tayong lahat. More powers po and God bless po sa inyong lahat. So, ayan nga mga lods, no? Maraming salamat sa panonood nyo ng video na to. Yun nga, talagang dapa talaga si Super Andre ngayon dahil wala talagang natira sa ating sa ating mga materyales. Ang naiwan lang dito, claret tsaka yellow legged dots lang na broodcock, no? The rest is ubos yun. Ating Super Andre White, Super Andre Gray, 5K sweater natin, Boston Roundhead, Garlic William Roundheads, yung ating bulik, no, na NUDC, pero simple na yun ng ating Super Andre White cross doon sa NUDC na bulik. May anak na rin naman, may mga naiwan namang mga anak mga yun mga lod. So doon tayo pipili ulit ng ating gagawing materials ngayong 2023 to 2024 na breeding season. So ayan mga lods, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na kay Brother Sabong Pinas, no. After ng video niya, madaming nag-PM sa akin, madaming nag-i-inquire tungkol dun sa pahulugan system natin. So ayan mga lods, marami pa tayong available slots, no, para na lang sa local and national. Sa early birds natin, meron pa naman konti na lang mga lods. Pero yung mga whites natin and grays sa early birds, sold out na po. Marami na pong kumuha and maraming salamat sa inyo mga lods sa lahat na nag-avail ng aming pahulugan system. So ito, susubukan namin ulit bumangon. Ika nga lahat naman ng mga yan, mga pagsubok lang yan mga lods. Yun talaga, ganun talaga kapag nasitsempuhan ka talaga. Pero dito kasi sa Pampanga mga lods, talagang marami nang nakawan na nangyari dito. So yun, marami ako nakakausap ng mga farm owners, kapwa breeder ko, na ganun din ang nangyari sa kanila, mas worse pa sa kanila dahil mas marami. Merong 50 plus, may 30 plus, 20 plus. Sa atin mga lods, 27 heads yun. Out of 27, 15 doon ng ating broodcock. So ubos. Pero wala, ganun talaga mga lods. Sabi nga nila, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo makakabawi. So ganun naman talaga ang buhay. Minsan mga lods talaga dumadaan tayo sa mga pagsubok na ganito. Kung napapanood nyo nga yung video ni Brother Sabong Pinas, marami nang pinagdaan ng pagsubok si Super Andre, pero sinisikap pa rin at sinipilit pa rin bumangon dahil ang industriyang pinasok natin mga lods ay napaibig na sa atin to. Kumbaga passion na kasi natin ang pagmamanok, no? At hindi naman natin pwedeng pabayaan at hindi suportahan ng mga nag-avail ng ating mga
manok dito para sa paulugan system. So pasalamat na lang ako na yung mga early birds na naka-cord na bayad na ng ating mga clients, no, hindi nila natangay kasi mas masakit, mas doble sana ang lugi natin kapag yun na nakuha dahil nung una na nagbigay na ng down payment yung iba, ongoing yung kanilang paghuhulog. Pero sa lahat po ng kumukuha sa paulugan system namin, wag po kayong mag-alala, intact pa naman po lahat ng early birds natin, local and national, so nandito pa rin sila. Mga cock lang naman at broodcock natin ang nakuha. Ang pinakamasakit lang talaga doon yung ating mga broodcock, no? Dahil yun talaga mga baseline natin, sila pa yung nawala. Although may mga anak naman dito, may mga pinasid follow ko sa Grace and White, pero sa ibang line talagang 50-50 na lang. Pero yun nga, gagawin natin, medyo takes too much time na naman, no? Pero siguro hindi naman ganun kadali kasi 50-50 lang naman yun. So yung mga anak nila, pwede nating kukuha tayo ng mga anak nila lalaki, pwede nating i-backbreed sa parents, sa mama, no? Mag-back to mama breeding tayo para makapagpa-sidfall ulit tayo, at least 3/4 man lang. So goods naman na yun. Dito kasi sa Super Andre, mga lods, honestly talaga hindi kami masadong nagpapapurok. Ang aming ginagamit na materialis dito, at least 3/4 yung term namin dyan, sidfall. So at least 3/4 yung mga loads kasi pagka nag-produce kasi kami ng battle cross, so yun, mga 2-way, 3-way. Pag 2-way talagang ginagamit pa namin yun sa breeding. Mas maganda kasi gumamit ng 2-way cross. At least hindi na tayo mahirapan magpapa-battle cross. Battle cross kasi namin mga loads, at least 3-way or 4-way. Mas magandang i-battle cross ang 3-way to 4-way na process. So pwede naman kami kumuha dito 2-way over 2-way na mga linyada namin. At least meron lang akong isang gagawing baseline na pwede na siyang pang seedball para sa 3-way cross. For example po, yung aming Claret over Robles, Yellow-legged Dots over Robles. So yung mga anak nun, pwede ko i-mating yun. Naka-base blood sila sa Robles. Ayun, magkakaroon tayo ng 50% Robles, 1/4 na Claret, 1/4 na Yellow-legged Dots. Sa ganyang way ng pag-breed. Pero pwede naman tayong mag-backbreed para yun nga, pampa 3/4 natin, pang seedfall yun. So yun lang mga lods, maraming salamat. At bago tapusin ang video na ito, reminders lang po sa mga kapwa ko breeder, kapwa ko farm owners na ingat-ingatan lang po natin ang ating manukan. Hindi natin maiwasan yung mga masasamang nilalang na pumapasok sa atin. Party siguro talaga yan ng buhay natin, lalong-lalo na dito sa Pampanga. Talagang nauso ngayon sila dito mga lods. Ito yung lugar namin ang tinatarget nila. Pero aware naman na halos, karamihan nakausap ko na. So abangan natin sila, baka bumalik pa rito. So yun lang mga lods, maraming salamat po at God bless po, more power po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng nagsusuporta sa Super Andre Game Farm, and shout out po sa lahat ng mga bagong subscribers at mga dati na naming subscribers. Babawi po ako ng shout out isa-isa sa inyo mga lods sa next vlog namin. Maraming salamat po.